Glory to God! Glory to Christ Jesus! Isang pinagpalang tanghali po sa ating lahat mga kapatid. Amen! At sa ating sumasubaybay sa FB page, sa Sa ating YouTube, YouTube Live. at Isang pinagpalang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, amen. Nandyan lang po kayo at samahan niyo po kami sa ating pagpupuri at Amen. pakikinig ng salita ng Diyos. yes, Maya-maya amen. lamang po. Praise the Lord. At ngayon po, mayroon po tayong bago. 1 million. Yes, praise the Lord. Yes, palakpakan po natin. Palakpakan po natin si Sister. Atin pong i-welcome ang ating naggagandahang kapatid. Sister, halip po tayo dito sa gitna. Tayo po tayong lahat. At atin pong i-welcome po ating sister. Welcome po, sister. Dito ka sa likod. Praise the Lord. Welcome po sa gawain ni El Shaddai. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibigan siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya'y manahal. Bawat pamilya, maging tahanan. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Magandang tanghali mga kapatid, magandang tanghali sa iyo kapatid at welcome sa gawain ni El Shaddai. Maaring malaman yung iyong pangalan? Ay, Lin po. Sa atin. Sambuanga del Sur ako. Minsan. Pag Tuesday, lagi kang pumunta dito. Ngayon, si Sister Mia, ipapaliwanag niya sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng Yahweh El Shaddai. Welcome po kapatid. Ipaliwanag ko po sa inyo ang salitang El Shaddai. El is God, Shaddai is Almighty. Sa wikang Hebreo, ang El Shaddai ay isa sa mga ipinakilalang pangalan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang Diyos ng bansang Israel. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang pinagbubuhatan ng buhay at ikinabubuhay ng sangkatauhan. At magagawa niya ang lahat ng bagay. Layunin ng El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International INC ay ihayag sa lahat ang salita ng Diyos. Ang kanyang kadakilaan, katapatan, kapangyarihan, kabutihan at pag-ibig. Nang sa gayon, mabigyan ng kapayapaan sa isip, puso at kalooban ang mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan.
Mabigyan ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdamang pisikal at espiritual. At higit sa lahat, tumanggap ang bawat isa ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong anak, ang Panginoong Hesukristo. Kapatid, gusto ko lang ipaliwanag sa iyo yung oras at araw ng ating gawain. So mula Lunes hanggang Biyernes, meron tayong gawain dito sa St. Joseph Church. At 12 o'clock ang Mass at kasunod niyan ay ang gawain 2:30 hanggang 2:30. At kung Sabado naman at Linggo, ito ay ginagawa natin sa Saikung Sacred Heart Church. At sa panyo na hawak mo kapatid ay nakaimprenta dyan ang dasal na Salmo 91. Ito yung verse na nasa Bible kung saan kung ikaw ay mayroong karamdaman o anumang suliranin, kung nalulungkot ka, kung may sakit ka, o kahit ano na bumabagabag sa'yo, dasalin mo lang ito at ipatong mo ito kung saan ikaw ay may nararamdaman at sa iyong pananampalataya kay Yahweh, ikaw ay tiyak na gagaling. Nawa kapatid, hindi ito ang una at huli niyong pagdalo, bagkus ito ang simula ng iyong pakikipagtipan sa ating mahal na Yahweh. So, welcome kapatid, and pwede na po tayong umupo. Salamat. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po, sister. So sa oras na ito, Sister Reda, Yes po. dadako po tayo sa sharing portion. Amen. Sino po ang pinagpala? Woo! Sino ang pinagpala? Ang hina, walang Ayun, malakas. Parang malakas pa yun, ah. Amen. Sino una maghahayag ng kanyang pagpapala? Wow, Sister ang Lai, aming kaya pala malakas ang Sister sigaw. Lai. Palakpakan natin ating Diyos. Magandang hapon po sa ating lahat. Ibinabalik ko po kay Yahweh El Shaddai ang papurit pasasalamat. Dahil last Tuesday po, bumisita kami sa isang kaibigan na may sakit. Talaga pong napaiyak ako sa yung feeling na, bakit yun? Bakit yun? Anong nangyari? Ano lang po kasi sumakit yung ngipin niya, tapos po, as in namaga, hanggang napa-ICU na po siya. So hindi ko po siya nakausap, talagang napaiyak na lang ako. Tapos ganun din naluha din siya. At sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala sa kanya, pagalingin mo po siya. Tapos nag-message po ako sa core group at tumingin ng panalangin. At talagang napaka-powerful po ng panalangin. Dahil last Friday po, nasa recovery room na siya at praise God, talagang magaling na siya. Yun lang po, salamat po. Amen. Praise the Lord. Napaka-powerful talaga yung prayer. Amen. Amen. Sino pa po? Oh, si Nay Esther. Palakpakan po natin. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Balik ko rin ang lahat ng papurit pasalamat sa ating dakilang Diyos, Yahweh El Shaddai. Dahil last Tuesday po ako'y sumasakit ang tiyan. Tapos sabi ko, Lord, alam ko mayroon siguro ako nakain na hindi karapat-dapat sa ano. Tapos, umiyak na lang ako. Sabi ko, huminga ako ng panalangin din sa mga kasamahan ko. Kung sino lang talaga ang available, yung naka-online. Tapos, napaka-powerful nga talaga ang panalangin sama-sama. At saka, ibigay mo lahat sa Panginoon ang tiwala sa Kanya. Yung Salmo 91 lang, linagay ko ang panyo dito sa aking tiyan. Unti-unti pong gumagaling ang tiyan ko. Sabi ko, praise God, napakabuti mo, Diyos, hindi mo ako pinabayaan dahil talaga namang umaasa at nananalig po ako sa inyo at sa mga panalangin aking mga kapatiran. Bagkus tayo'y maraming mga pagkukulang, mga kasalanan, paulit-ulit, talaga naman ang Panginoon lamang ang siyang nagpapagamot sa ating lahat. Amen. Pangalawa pong aking patuto po, nung nakaraang Tuesday din po na bigla po akong nahihilo ulit. Tapos sabi ko, Lord, alam kong Jesus name, yung pag muntik kong na natumba, sabi ko, humawak lang ako doon sa may yung lababo. Sabi ko, Lord, talagang hindi ko to angkinin na
mahina ang ano ko, yung blood pressure ko o mataas or mahina, ganun talaga ang resulta. Tapos nagsasalmo ako hanggang paunti-unti po talaga, Salmo 91 lang talaga ang gamot sa akin. Dahil uminom naman ako ng gamot para sa high blood doon sa tuwing araw ng gabi bago matulog. Tiyak yun talaga naman napakabisa ang atong ang panalangin nating Salmo 91, mga kapatid. Kaya, Lord, tanging sa'yo lamang kami nagtitiwala, nananalig, dahil walang ibang Diyos na katulad mo. Amen? So, Lord, thank you, Jesus. Lahat, Panginoon, at saka yung 42nd year anniversary talagang gumagawa po ako ng prayer request po. Talagang ginawa kong 42 talagang nasunod po. Pero hinintay ko lang po ang lahat ng katugunan. Inangkin ko na po, Panginoon, ang lahat ng katugunan, Ama. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Tunay nga ang ating Diyos, Yahweh El Shaddai, is our God, the great healer. Amen? Amen. Kaya sa oras na ito, tayo po'y tumayo na mga kapatid. At sama-sama po tayong makinig ng salita ng Diyos. At ang daluyan ng mga salita ay ang ating kapatid, Brother. Edgar Relasio. At sa pagpupurit pananambahan ng El El Shaddai Shaddai Gospel Gospel Music Music Ministry, Ministry, Hong Hong Kong. Kong. At sa pambungad na panalangin ng ating Si Sister kapatid, Tina. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri at sinasamba ka namin, Lord. Lord, maraming salamat. Narito muli kami sa iyong banal mong tahanan upang ikay aming papurihan, pasalamatan at humihingi po kami ng kapatawaran sa aming nagawang kasalanan. Lord, maraming salamat po sa isang linggong nagdaan. Lord, maraming salamat po sa mga biyaya at pagpapala mo sa amin, sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin namin at patuloy mo kaming samahan, gabayan at patnubayan ngayong araw sa buong maghapong ito, Lord. At hinihiling namin, Lord, lahat ng aming gagawin ay sa iyo lamang, Lord. Lord, alam mo, batid mo, Lord, ang aming laman ng aming puso't isipan, ang aming prayer request. Hindi po namin po naisusulat, ay inaangkin po namin ang katagumpayan, Lord. Lord, maraming salamat po sa aming kalakasan at kagalingan, Lord. Lord, sa iyo namin ipagkakatiwala ang lahat, ang aming gagawin, ang katagumpayan ng iyong gawain, Lord. Lord, ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Purihin! Purihin! Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! As we gather today, let us welcome the Holy Spirit. Let us welcome the Holy Spirit. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Let us welcome you, Holy Spirit. Holy Spirit. This place, Holy Spirit, fill this place, O Lord, fill our hearts, we welcome you in this place, oh, hallelujah, Yes, O Lord. hallelujah. As we gather, may your Spirit works with us. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that
blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gather once again. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin na malakas ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Bago Glory po ang to lahat, God. batiin po natin ang ating katabi ng Happy Anniversary! Happy anniversary! Amen. Ang tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya ayon sa 1 Thessalonica 5:16 to 18, magalak kayong palagi, kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Ang lahat pong handa ng sumayaw sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat, salamat Panginoon. Amen. Amen.
magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen! Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Kaysa saya ba? Masaya ba tayong lahat? Amen, Amen. Lord. Kaya salamat Panginoon sa kanyang kabutihan, kadakilaan sa ating buhay. Amen po ba? Kaya, ayon sa Psalm 148 verse 13, let them praise the name of the Lord. His name alone is exalted. His splendor is above the earth and the heavens. Sa Tagalog po, purihin nila ang pangalan ng Panginoon sapagkat ang kanyang pangalan lamang ay dakila, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa ibabaw ng lupa at langit. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon sa mga pagsubok na aming hinaharap Panginoon. Kaya ikaw lamang ang aming dakilain. Ang iyong pangalan lamang ang aming itataas sa oras na ito, Panginoon. O hallelujah, hallelujah. Itaas po ang ating mga kamay, mga kapatid. You were the word at the beginning, one with God the Lord
Jesus. Hallelujah. To God be the glory. And now let us sing, Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us raise up our hands and praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na nagkaloob sa amin ng buktong niyang anak na si Jesucristo at nag-alay ng kanyang buhay para sa aming katubusan, para sa aming kalayaan at lubos na kaligtasan. Pinasasalamatan ka namin, O Ama naming nasa langit, sa biyaya ng kaligtasang ito kaloob mo sa amin sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat sa buhay at kalakasang bigay niyo sa amin sa araw na ito upang patuloy kaming makalapit sa trono ng iyong biyaya at habag, at ikaw ay aming patuloy na mapapurihan at mapag-alayan ng pagsamba, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hindi ka nagbabago, O aming Amang nasa langit. Ang pag-ibig mo sa amin ay nananatiling tapat at buong puso naming pinanghahawakan na sa araw pong ito, O Diyos. Ang pag-ibig mong iyan ay patuloy mong ipaparanas po sa amin. Sa aming paglapit sa trono ng iyong biyaya at habag, amin po Amang inaamin. Wala kaming magagawa kung kami po'y hiwalay sa iyo. Higit naming kailangan ng iyong tulong, O Diyos. Kung wala ang gabay mo sa amin, O Diyos, sa daigdig po nito, tiyak po kami ay mapapahamak. Patuloy mo kaming ingatan ng pagpalang kamay at ingatan ang buhay namin, O Diyos, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu na patuloy maghari nawa sa bawat isa po sa amin, at sa pamamagitan ng iyong mga salita, O Diyos, patuloy niyo pong ingatan ang buhay po namin. Muli, O Diyos, sa aming paglapit at buong pusong pagpapakumbaba sa araw po nito, nawa pagbuksan mo kami, O Diyos, ng pintuan ng puso mo, at sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, dakilang El Shaddai, ipagkaloob mo nawa ang kahilingan ng bawat isa. Samahan mo kami sa aming pagtitipon sa iyong pangalan at lukuban ng iyong banal na kapangyarihan, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Purihin ang Panginoon na diriwan sa pagdating niya. Nagagala ang aking espiritu. si Kristo ay narito na, itan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, langit na siya ang kasama sa hirap mo at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo
ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas, Kabanata 14, simula mga talata 25 hanggang sa susunod na mga talata. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyong nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naipatapos. O sinong hari ang makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may isa sagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At pwede na po silang maupo. Muli isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At salamat sa ating dakilang El Shaddai at muli na naman ang araw na to ay dumating po upang tayo sama-sama na magpuri at sumamba sa ating Panginoong Hesukristo. At higit sa lahat ay ating mapakinggan ang mabuting balita na galing sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi po sa ating pong binasa, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi ang mga ilang pangungusap nung sandali pong iyon. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos. Sino naniniwala na siya'y naparito ngayon? Naririto siya dahil siya'y tinawag ng Diyos. Sinong naniniwala na siya'y tinawag ng Diyos? Ayan. Papurihan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay tinawag ng Diyos, subalit handa ka ba? Amen? Handa ba tayo na sa panawagan ng ating Diyos? Handa ba tayong sumunod sa kanyang panawagan sa bawat isa po sa atin? At ito po yung nais ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa po sa atin. Kaya nung sandali na yan, nung makita ng Panginoong Hesus ang maraming taong sumusunod sa Kanya, ang Panginoong Hesus ay humarap sa kanila. At mayroong mga pangungusap ang ating Panginoong Hesukristo, mga pangungusap na nung sandali po na yan ay nais ng Panginoong Hesus mailagay sa puso ng mga taong sumusunod sa Kanya kung gaano kahalaga ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Na hindi lang ito sama-sama dahil na kung saan ay gaya-gaya lang, kundi ang nais ng ating Panginoong Hesus, ang ating hangarin na makasunod sa Kanya ay magiging makatotohanan. Amen? Mismo po ay nasa puso po natin ang hangarin na makasunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang ating Panginoong Hesus, nung sandali na yan, hinarap sila ng Panginoong Hesus sapagkat, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, alam ng Panginoong Hesus kung ano ang dahilan, maari nakikita ng Panginoong Hesus kung ano ang dahilan, maari na kung saan ang mga tao nung sandali na yon, yung napakaraming tao nung sandali na yan ay naruroon at sumama sa ating Panginoong Hesukristo.
Maari, nung sandali na yan, kaya naroon sila dahil sa himala. Dahil sa himala na kanilang nararanasan, sa himala na kanilang nakikita, na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, na yung himala na ito na nangyayari o na kanilang nasasaksihan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, maari ito rin yung nagpapatunay sa kanila na kung saan ay kilanlin na ang mga pangyayari, mga himala na yan ay gawa po yan ng Diyos. Amen? Gawa ng Diyos sa buhay nila at noong sandali na yan na nakikita nila dahil sa mga himala na ito, kapag sila sumama sa ating Panginoong Kristo, nakikita nila ang mari ang kanilang buhay ay mapagpala ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Subalit, sandali na yan, ang Panginoong Hesus ay meron pong pangungusap ang ating Panginoong Jesucristo na nais ng ating Panginoong Jesus sa mga tao po na ito ay sumama sa Panginoong Jesus, hindi lang sila sasama dahil sa mga himalang ito. Amen? Hindi lang sila sasama po dahil sa anong oras na yan, maaari natatanaw nila at nakikita nila ang kilos ng ating Diyos sa pamagitan po ng mga ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya may mga pangungusap ang ating Panginoong Hesus na binitawan na tila bagay yung mga pangungusap na yan ay hindi birong pangungusap. Amen? Hindi biro po ng mga pangungusap ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat dito po sinabi ng ating Panginoong Hesus, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama, ina, asawa, mga anak, mga kapatid, maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Amen? Yung mga pangungusap po na yon ay hindi po iyon madali. Hindi po masasabi po natin mga pangungusap ng ating Panginoong Jesucristo na kung ikaw ay naririnig po natin ito, pinaparating sa iyo ng ating Panginoong Jesucristo, kung talagang susunod ka sa akin, sinasabi ng ating Panginoong Jesus, huwag kang sumunod dahil diyan sa mga bagay na nakikita mo. Dahil sa mga pagpapalang inaasahan mong maaring maibibigay ko sa iyo. Kundi ang sabi ng Panginoong Jesus, ang tunay na susunod sa akin ay kayang limutin ang lahat ng ito. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na sinasabi ng ating Panginoong Jesus sa mga tao na ito, kung kayo'y susunod sa akin, tila baga sinasabi ng ating Panginoong Hesus, kinakailangan wala kayong unang mamahalin kundi ang Diyos. Sumunod kayo sa Diyos dahil sa pagmamahal meron kayo sa Diyos, kundi hindi sa mga bagay na maari po na kung saan mga kapatid inaasahan nating maibibigay sa atin ng Diyos. Kaya niya ibigay iyan. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Mateo, bago nyo pa man hingin ang mga bagay na yan, alam na ng Diyos na pangangailangan ninyo iyan. Amen? Alam na ng Diyos na pangangailangan po natin iyan. Subalit, nais ng ating Panginoong Jesucristo, yung sandali na yan, ipabatid sa mga taong ito, kung talaga kayo susunod sa akin, sasama po sa akin, kinakailangan walang ibang unang nagmamay-ari sa puso nyo maliban sa Diyos. Amen. Yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang handang umiwan, ang sabi po, ang nagmamahal sa kanyang asawa, mga anak, mga kapatid, maging sa kanyang sariling buhay ng higit sa Panginoong Hesus, hindi po ito mga kapatid ay madaling pangungusap para sa mga taong nakikinig ng sandali na yan, dahil para po sa mga taong nakikinig sa ating Panginoong Kristo, napakahalaga para sa kanila ang kultura po ng pamilya. Amen? Napakahalaga sa kanila ang kultura ng pamilya, kaya yung mga pangungusap na yan na sinasabi na kung saan ay huwag mong ibigin ang iyong asawa ng higit kay sa akin, maging ang sarili mo huwag mong mahalin ng higit po sa akin, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, hindi ganun basta-basta magawa nating kalimutan ang mga taong nagiging kabahagi na ng buhay po natin. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na ano pong mga relasyon meron po maaari tayo sa daigdig na to na pwede magiging hadlang sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo.
Kasi kapag mayroon po na kung saan nagmamay-ari sa puso natin na masigit kay sa ating Panginoong Hesus, malamang sa malamang kapag may pangangailangan yan, uunahin mo yung lingunin kaysa tanawin ang ating Panginoong Hesukristo at sundan ang ating Panginoong Hesus. Kaya minsan may pangungusap ang Panginoong Hesus sa tao na kung saan ay ibig po sumunod sa Panginoong Hesus. Ang sabi niya, kung kayo po ay nag-aararo at lingon kayo ng lingon, ang sabi niya, hindi kayo karapat-dapat. Amen. Hindi kayo makakasunod sa akin. Amen. Nanais ng ating Panginoong Hesus, kapag tayo susunod sa Kanya, talagang sigurado ka na ang iyong paningin ay nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo at hindi sa maraming bagay na maari ay magmamay-ari pa ng puso natin sa daigdig po ito. Hindi nangangahulugan na yung mga tao na yan itakwil mo, hindi nangangahulugan na pabayaan po natin sila. Amen? Pero alam po natin na kapag ang Panginoon ang inuna po natin, hindi sila pababayaan ng ating Panginoon Jesucristo kapag ang buhay natin ay inilaan natin para sa ating Panginoong Jesus. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nang utos ng ating Panginoong Jesus ay ibigin po natin ang Diyos ng una, higit sa lahat, kaysa ano pa man bagay, meron po sa daigdig po na ito. Subalit po, ang sabi nga sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 10 at talata po ay 22, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang sabi po diyan, dahil sa ating Panginoong Kristo, kapuputan tayo ng lahat. Pero ang sabi niya, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Na ang pagsunod sa ating Panginoong Kristo ay tila baga, handa ka bang magalit yung mga tao na sa paligid mo sa iyo? Handa ka bang kapuutan ng mga taong ito? Handa ka bang mawalan ng mga bagay o maaari mahahalagang mayroon po sa buhay po natin, mga kapatid? Sa bawat araw ng buhay po natin, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi naman sabi na pangmatagalan. Amen. Pag sinabi kong pangmatagalan, araw-araw lang naman. Hinihingi lang naman ng Lord na sumunod ka sa Kanya sa loob ng 24 oras. Di po ba? May pahinga pa ngayon, may tulog pa yun eh. Di po ba? Na ang sabi po, saka mo na harapin yung araw ng bukas. Ang mahalaga sa araw na ito, anong pwede mong iwan para sa Panginoong Hesus? Anong maaring pwedeng mawala sa iyo sa araw na ito, alang-alang lang sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo? Diba? Na minsan, ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus ay magiging handa tayo minsan na yung mga taong nagmamahal sa atin minsan ang siyang unang mawawala sa atin. Amen? Na minsan kamumuhian ka ng mga taong naririyan sa paligid mo alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo. Pero ang tanong, gaano ka kahanda? Amen? Kagaya po ni Haring, si Jonathan ay anak ni Haring Saul. Magkaibigan si Haring David at si Jonathan. Ipinagtatanggol ni Jonathan si Haring David sa kamay ng kanyang ama. Kaya alam ni Haring yung lahat ng balak ni Haring Saul para kay David, ipinapaalam ni Jonathan kay David para po na kung saan ay mailigtas niya ang buhay ni David sa kamay po ni Haring Saul. Subalit alam po ni Jonathan na kung saan ay ang anointing ng Diyos ay inilipat na, wala na po sa kanyang amang si Saul at ibinigay na, isinali na ang anointing ng pagiging hari kay Haring David. Alam ni Jonathan po yan, mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit dyan po natin makikita na kahit alam po ni Jonathan na ang hari na nainirang ng Diyos ay si Haring David, na kay David na ang pagsasama po ng Diyos, pero hindi pa rin po magawa ni Jonathan na kung saan ay iwan yung kanyang ama at sumama kay David. Amen? At sumama kay David. Dahil bakit po?
dahil napakahalaga pa rin para sa kanya ang relasyon nila bilang ama at anak. Yung pagpapasakop at pagmamahal pa rin para sa kanyang ama, hindi pa rin iyon mawawala at naaalis sa puso ni Jonathan. Pero alam ni Jonathan nung sandali na yan, nakikipaglaban siya kasama ng kanyang ama na hindi na nila kasama si Yahweh. Amen. Dahil ang pagsasama ni Yahweh, nalipat na roon kay David. Minsan, ganyan tayo mga kapatid sa ating Panginoong Kristo. Pwede ba natin minsan tanggihan ang ating mga mahal sa buhay na kung saan sasabihin, hindi na ikaw ang mahal ko? Diba? Mas mahal ko si Kristo kaysa iyo. Na minsan, nangangailangan ng ating mga mahal sa buhay, pero sa gitna ng pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay, mga kapatid, masasabi mong, hindi ikaw ang uunahin ko. Ang Panginoong Jesucristo ang uunahin ko. Amen? Di po ba? Tapos minsan, susumbatan ka ng mahal mo sa buhay. Bakit? Yung paglilingkod mo ba sa amin, hindi rin ba yan paglilingkod sa Diyos? Baka dumating ang panahon, yung mga ibang tao maligtas mo, kami hindi maligtas. Naalala niyo po, na minsan marami po sa atin, mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, na sa ating ginagawang paglilingkod sa ating Panginoong Hesus, minsan marami na minsan kinakailangan na unahin kaysa ating mga mahal sa buhay. Alang-alang sa panawagan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus na nais ng ating Panginoong Hesus sa atin po na paglilingkod dito sa ating binasang Ebanghelyo, ipinapakita po dyan ang tunay na pagsunod sa Diyos ay magagawa lang naman natin kapag siya ang tunay na minamahal natin sa ating buhay. Pangalawa, ipinapakita po dyan mga kapatid sa ating pong Ebanghelyong binasa na ang tunay na pagsunod sa Diyos ay ang pagiging handa na kung saan magsakripisyo. Amen? Kaya ang paglilingkod sa Diyos ay hindi po madali. Amen? Ang paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po dyan ay ang handa na kung saan unahin siya sa buhay natin, siyang unahing mahalin. Pangalawa, pagiging handa natin magsakripisyo. At ang pangatlo ay handa mong isuko ang buhay mo para sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus na lakas na papuri para po sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito sa ating binasa, ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi maaring alagad ko. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, para sa ating Panginoong Jesucristo, nung panahon ng ating Panginoong Hesus, ang krus po na yan, mga kapatid, ay simbolo po iyan ng kahihiyan. Kahihiyan. Kaya ang sabi po, ituon ninyo ang inyong paningin sa ating Panginoong Jesucristo. Ito natin sa kanyang ating paningin na kung saan bagamat po na naruroon na siya sa kaharian ng kanyang amang nasa langit, pero dapat natin matanaw mga kapatid ang mga dinaanan ng ating Panginoong Jesucristo na dapat po natin sundan, dapat po na yung mga yapak na yan ay ating matularan. Ito natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at sa ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yung pagkapako ng Panginoong Hesus sa krus, alam po natin, ang sabi po dyan ay isang kahihiyan po iyon. Pero yung kahihiyan po na iyon ay hinarap ng ating Panginoong Kristo, tinanggap po iyon ng ating Panginoong Kristo, alang-alang lang mga kapatid, sa hangarin ng Panginoong Hesus, makamtan natin lahat ang kaligtasan
na nais po ng Diyos makamtan po natin magkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi po diyan sa unang sulat ni Pedro, kabanata po ay 2 at talata 21, ang pagtitiis ng hirap ay kabahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo'y magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po diyan, nung siya'y alipustahin, hindi po siya gumanti. Nung siya po, mga kapatid, ay pahirapan, hindi nagbanta ang ating Panginoong Jesucristo. Makita natin yung mga tiisin na yan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, na sa kabila po ng mga ginawa po sa kanyang hindi mabuti, ni kailanman ang Panginoong Yesus hindi nag-isip na gumawa ng masama sa mga tao po iyon. Tiniis po iyon ng ating Panginoong Jesucristo na sabi, nanalig siya sa Diyos. Amen? Na yung mga paghihirap na yun na kanyang naranasan nung sandali na yan sa kamay ng mga taong nagpapahirap po sa kanya, alam niyang alam iyon ng Diyos. Nakikita iyon ng Diyos, mga kapatid, at sa salitang pananalig po sa Diyos, dahil sa pananalig po sa Diyos, hindi niya magawa na yung mga taong gumagawa sa kanya ng masama ay gawa ng masama din, bagkus umiiral sa puso ng Panginoong Jesucristo na may pananalig sa Diyos na dapat mahalin ang mga taong gumagawa sa Kanya ng hindi maganda. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na maging sa buhay po natin ngayon sa panahon po nito, mga kapatid, makikita natin ang matinding labanan sa mundo pong ito. At kung tatanawin natin kung anong labanan meron sa mundo nito, umiiral sa mundong ito ang ngipin sa ngipin, mata sa mata. Amen. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, isa lang yung panlaban na nais niyang gamitin po natin. Huwag mong labanan ng masama. Ang taong masama, huwag mong labanan. Amen. Bagkus ang sabi niya, mahalin mo ang taong masama. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Parang ang hirap minsan ng buhay sa daigdig kapag sumusunod ka sa Panginoong Yesus, parang ipinapakita na kung saan ay ang dinadaanan natin hindi maluwag na daan. Isang masikip na daan ang dinadaanan natin kapag tayo sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Na araw-araw kung titingnan po natin, gaano ba kadali gumawa ng mabuti araw-araw? Sa gitna ng kahirapang ating nararanasan, gaano kadali ang gumawa ng mabuti? Sa panahon na ikaw ay nagugutom, gaano kadali ang gumawa ng mabuti? Amen. Sa panahon ng kawalan minsan sa buhay natin, gaano kadali sa araw na iyan ang mabuhay na kung saan sa gitna ng kawalan ay makagawa tayo ng mabuti. Na dito sa daigdig na to na makikita natin parang sinisiil ang paggawa ng mabuti sa daigdig po nito. Pero bilang mga anak ng ating Panginoong Jesucristo, bilang mga hinirang ng Diyos, mga kapatid, ang sabi nga po diyan ay iniwanan tayo ni Kristo ng tiisin na dapat nating tularan. Amen? Tiisin na dapat nating tularan. Na anumang tiisin meron tayo sa buhay natin, sikapin pa rin natin magawa kung ano ang mabuti sa araw na yan na nais ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Di po ba yung tiisin natin minsan, ito lang pag-araw ng Martes, tiisin na to yung gigising ka ng maaga para gampanan yung gampanan mo sa gawain ni Lord.
Di po ba? Tiisin na po yan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Ang mahalaga lang na pagtatagumpayan pa natin yung mga tiisin po na yan. Minsan ang sarap pa matulog. Di po ba? Pero kinakailangan mo na gumising dahil alam po natin ang araw na to ay para sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Pero dahil kahit mahirap minsan, nagagawa pa rin natin tumayo at para magampanan natin yung mga gampanin na isa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Hindi po na kung saan ay tila bagay maluwag yung ating dinadaanan araw-araw para sa paggawa ng kabutihan, kundi pasikip ng pasikip minsan. Amen? Diba? Gusto mong gagawa ka ng mabuti, sasabihin sa iyo ng mahal mo sa buhay, kailangan namin ng ganito, igipit na gipit ka naman dito. Diba? Malaking problema mo. Paano ko maibibigay sa kanila yung pangangailangan po nila? Diba? Na minsan mga kapatid, kapag sinabi mo, magdasal po kayo. Magdasal po kayo. Huwag kayo mawalan ng pag-asa. Pero hindi basta-basta na minsan paniniwalaan yung dasal. Mas paniniwalaan nila kapag meron po kayong pinapadala sa GCash nila. Di po ba? Mas kapanipaniwala para po yun sa kanila. Pero alam natin, minsan hindi ganun kadali iyan na ibigay sa kanila dahil minsan alam naman natin kung ano yung ating mga tiisin po dito. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na minsan makikita po natin minsan ang tao gagawa minsan ng hindi na tama para lang maibigay yung pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay kaysa minsan mga kapatid ay tiisin yung kanilang mga mahal sa buhay alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo na kung saan sa araw na yan huwag kang makagawa ng masama alang-alang kay Kristo pero minsan nakakagawa tayo ng masama alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo kasi minsan hindi natin sila matiis sa buhay po natin. Pero masigit na nais ng ating Panginoong Jesucristo na sundin po natin ang ating Panginoong Jesus. Dahil ang pagsunod sa Panginoong Jesus hindi isang maliit na bagay. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya niyang ibigay ang anumang mga kapatid ating pangangailangan na handa ka bang mamatay para sa ating Panginoong Jesucristo. Minsan sinabi po yan ni San Pablo, huwag yung panghinain ang aking loob. Handa akong mamatay alang-alang sa pangalan ni Jesucristo. Amen? Palakpakan natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Ang sabi po dito sa ating binasa, may dalawang ipinakita ang ating Panginoong Hesus na halimbawa na ang sabi ng Panginoong Kristo, kung ikaw magtatayo ng isang tore, hindi ka ba tatantyahin muna kung sapat ang perang mayroon ka para maipatayo iyan, dahil baka pag naitayo ang pundasyon at hindi maipatapos, kutsain ka lang ng marami. Amen? Ganap na pagsuko ng ating sarili sa Diyos. Na ang sabi po, kung hindi kaya ng ganitong karaming kawal ang kanilang kalaban, malayo pa nakikipagkasundo na, isinusuko na ang sarili. Amen. Isinusuko na. At ito ang nais ng ating Panginoong Kristo, isuko natin ang ating sarili. Ang pagiging alagad ay hindi yan minsan mga kapatid ay basta na lang, nasa damdamin lang. Dapat pinag-iisipan iyan, pinag-aaralan iyan, ng mabuti, higit sa lahat, pinaghahandaan. Amen? Pinaghahandaan po natin iyan kasi dapat makita natin gaano ba kahalaga ang pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Gaano kahalaga iyan sa puso po natin. Yung isang mayaman, lumapit yung mayamang binatang mayaman, lumapit sa ating Panginoong Kristo at sabi niya, nais ko magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang kanyang naisin, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero nung sabihin ng Panginoong Jesucristo, ang lahat mayroon ka, bitawan mo. Amen? Ang lahat na yan, ipamigay mo. Bumalik ka at sumunod sa akin. Yung tao na yun ay nalungkot. Nalungkot siya nung sandali na yan sapagkat hindi niya kayang isuko. Ang anumang mayroon siya nung sandali po na yan, hindi niya kayang iwan ang lahat ng iyon para isuko ang buhay niya sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang ating Panginoong Jesus. Minsan, pag sinabi natin, Lord, susunod ako sa iyo.
Nasabi nyo na ba yan sa Panginoong Hesus? Panginoon, susunod ako sa iyo. Sino po nagsabi niyan sa Panginoong Hesukristo? Pero nung sabihin natin, Lord, susunod ako sa iyo, naitanong ba natin sa ating sarili, handa na ba talaga ako? Amen. Handa na ba talaga akong sumunod? Kasi kapag tayo sumunod, ang nais ng Panginoong Hesukristo, wala nang balikan. Tuloy-tuloy. Hindi tayo susuko. Amen. Ang sabi nga ni San Pablo sa kanyang sulat, hindi ako titigil hanggang hindi ko marating ang hangganan ng aking paglilingkod. Amen. Hindi ako titigil, ang sabi ni San Pablo. Isa ang kanyang hinahangad. Sa kanyang paglilingkod, ang sabi niya, hindi ako papayag na hindi ko marating ang langit sa ginagawa kong paglilingkod. Na yung ginagawa kong itong paglilingkod, ang sabi ni San Pablo, ito yung paglilingkod na hahantong sa langit. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo na kinakailangan handa natin isuko ang ating sarili para sa ating Panginoong Hesus na minsan pag sinabi natin, Lord, susunod ako sa iyo, pero tanungin mong sarili mo, gaano ka nakahanda na sumunod para sa ating Panginoong Hesus? Gaano mo siya kamahal? Gaano ka kahanda na magsakripisyo, magtiis ng hirap para sa ating Panginoong Hesus? Gaano ka kahanda na kalimutan ang lahat para sa ating Panginoong Kristo? Tunay at ganap na pag-ibig ang susi ng pagsunod para sa ating Panginoong Hesus. Amen. Kung nararanasan mo at nakikita mo kung gaano ka kamahal ng ating Panginoong Kristo, isa lang masasabi natin, ano mang pagmamahal meron tayo ngayon na naisipadama sa Panginoong Hesus, hindi pa iyan sapat. Amen? Hindi pa sapat ang pagmamahal pong iyan. Kulang pa po iyan. Kaya ang sabi ni San Pablo sa kanyang mga pangungusap, ang sabi niya, isa lang hinahangad niya, huwag siyang magkulang ng lakas, ng loob, tapang, upang sa mamatay at sa mabuhay, makasunod siya at magawa niya ang kalooban ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayon sa iyong mga salita, kung tunay na iniibig ka namin, susundin namin ang mga utos mo. Ang mga utos mo, Diyos, ang nagbibigay sa amin ng tunay na pag-asa. Ang mga utos mo, Panginoong Hesukristo, ang mga salita mo, ang tunay nagbibigay sa amin ng liwanag. Ang tunay po na nagbigay ng kulay ng buhay po namin. Ang mga salita mong dumating sa puso po namin, ang siyang nagbigay ng kulay sa buhay po namin. Ang siyang pumawi na mga kalungkutan na aming naranasan. Ang siyang pumawi na mga kabigatan na aming nararanasan. Kaya Panginoong Hesus, walang rason, walang anumang dahilan para hindi ka namin mamahalin at iibigin sa buhay po namin. Kung ano meron kami ngayon sa mga sandali pong ito, bunga po yan, Panginoong Hesus, ng iyong pagmamahal at ng iyong kabutihan. Hindi man namin kayang suklian, Panginoong Hesus, abot sa aming kaya, mamahalin ka namin. Sisikapin naming masunod ang iyong banal na kalooban. Marami mang tiisin, Lord, sa daigdig po na ito. Isa ang aming hahangarin, Panginoong Hesus. Masikip man ang aming maaring pagdaanan, susunod pa rin kami sa iyo, Panginoong Hesus. Maari may kadiliman man, o Diyos, sa aming pagdaanan, sisikapin namin sumunod sa kalooban mo, Panginoong Hesus.
Kausapin niyo ang ating Panginoong Hesukristo. Nang mas mahalaga, kundi ang laging makasama ka. Wala na ngang ibang minimithi ang puso ko, kundi ang manatili sa piling mo. Di matutularan ang iyong pagmamahal, kahit anong ihain ay di mapapantayan. Kaya naman ako'y namamanghang sumasamba, ihahayag laman ang puso ko sa'yo. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Wala nang mas mahalaga, kundi ang laging makasama ka. Wala na ngang ibang minimithi ang puso ko, kundi ang manatili sa piling mo. Di matutularan ang iyong pagmamahal, kahit anong ihain ay di mapapantayan. Kaya naman ako'y namamanghang sumasamba, ihahayag laman ang puso ko sa'yo. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Di kita maipagpapalit ng anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Di kita maipagpapalit ng anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa.
Ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang pangako, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, kahit ano pang tiisin ko sa mundo, kahit anong tiisin meron pa sa daigdig, titiisin ko dahil hindi kita kayang iwan, hindi kita kayang pababayaan. Ano mang yaman sa langit, sabi ng Panginoong Jesus, hindi kita kayang ipagpapalit. Kaya kong iwan kung anong kayamanan sa langit mayroon ako, alang-alang sa iyo. Ganon tayo pinahalagahan ng Panginoong Jesus. Alam niya kung anong hirap ang pwede niyang danasin sa daigdig na to, pero sinasabi ng Panginoong Jesus, hindi kita kayang iwan. Titiisin ko ang lahat ng iyan. Ano mang meron sa aking kaharian, kaya kong iwan para sa iyo. Alang-alang sa iyo. Anong ating nais? Anong maari nating tiisin para sa Panginoong Hesus at masasabi natin, Lord, handa ko tiisin ang anumang tiisin. Huwag ka lang mawala sa akin. Huwag ka lang mawala sa akin. Handa akong iwan ang lahat, Panginoong Hesus. At hindi kita ipagpapalit sa ano pa mang meron sa daigdig po na ito. Ikaw ang aking tunay na kayamanan. Yan ang nais ng Panginoong Hesus. Na minsan masabi natin, Lord, hindi ka namin ipagpapalit sa ano pa mang meron sa mundong ito. Dahil ikaw ang tunay na kayamanan sa buhay po namin. Panginoong Hesus, salamat po. Salamat sa iyong pagmamahal. Hindi namin masasabi ang mga salita na to, Lord, na hindi ka namin ipagpapalit sa anumang bagay meron sa mundong ito. Kung hindi namin naranasan kung gaano mo kami kamahal. Kung hindi namin naranasan kung gaano kakabuti sa buhay po namin, Panginoong Hesus. Na isang pagmamahal o Diyos na hindi kayang ipagpalit sa anong pamambagay meron sa daigdig po na ito. Hindi namin masasabi, Panginoong Hesus, handa kami magtiis, Panginoong Hesus. Huwag ka lang mawala sa buhay po namin. Kung hindi namin naranasan, Panginoong Jesucristo, kung paano mo kami minahal, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat. At muli, kumakato kami sa pintuan ng puso mo, Panginoong Jesucristo. Dumadalangin sa mga sandali pong ito. Humihingi sa iyo ng tulong, Panginoong Hesus. Nagpapakumbaba at inaamin, Panginoong Jesucristo. Higit namin kailangan ang iyong tulong. Tulungan mo kami, Panginoong Hesus. Tulungan mo po kami. Panandalian tayong manahimik, ibulong nyo kay Lord ang ibig nyo. Panginoon, kung minsan hindi kami maunawaan ng aming mga mahal sa buhay sa aming paglilingkod po sa iyo, dalangin namin, ipaunawa mo sa kanila. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, hinihiling ko sa mga sandaling ito, ipagkaloob mo sa aking mga kapatid ang mga pagpapala po na kanilang hinihiling, dakilang El Shaddai. Ang iyong mapagpalang kamay, hinihiling ko, Ama, na siyang iunat at abutin ang bawat isa ngayon. Hipuin ang bawat isa, Panginoong Hesus. Abutin pagpalang kamay at anuman o Diyos ang pangangailangan, ipagkaloob mo, dakilang El Shaddai. Pagalingin mo ang may karamdaman, dakilang Diyos naming nasa langit. Ipagkaloob mong kagalingan mula ulo hanggang talampakan, ang biyaya ng magandang kalusugan at kalakasan. Padaluyin mo, Ama, sa bawat isa po sa amin. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Dalangin namin, patuloy ka maghari po sa buhay namin. At tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Salamat, Panginoong Jesucristo, silyuhan mo ng banal mo dugo ang buhay ng bawat isa sa amin at patuloy po kami, O Diyos, pagharian ng iyong banal na Espiritu. Dakilang Ama naming nasa langit, patuloy mo kaming tanglawan ng iyong liwanag. Dakilang Diyos, nang patuloy naming tahakin kahit sa daigdig na to ang isang masikip man na daan, Panginoong Hesus,
Kung ito'y patungo sa iyo, Panginoong Hesukristo, tanglawan mo kami ng iyong liwanag nang marating namin, Panginoong Hesus, ang iyong kinaroroonan. Salamat, Panginoong Hesukristo. Pagpalain mo ang hanap buhay o mga trabaho ng aking mga kapatid. Pagpalain mo ang mga among kanilang pinaglilingkuran at patuloy ang mga amo na to ang may gamitin pagpapala po sa kanilang buhay. Ang mga kapatid naming natiterminate, Panginoong Hesus, dalangin namin, pagkalooban mo sila, Ama, ng masigit pang magandang amo, dakilang El Shaddai, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng kapurihan, sa lahat ng kabutihan, walang sawa mong ginagawa po sa buhay namin. Taas natin ang lahat ng ating prayer request. Dakilang Ama, aming pinasasalamatan sa hapon po na ito, ang lahat, Ama, na aming kahilingan na iyong tinugon sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Gamitin mo ang bawat isa sa amin, pagpalain at gamitin magiging pagpapala, Ama, sa marami, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga ninyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ikaw ay nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarorosahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang,
at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikaw ay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay kahit saang dako ikay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paamong sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpente at leong mabangis. Sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, aking handa, ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahil, ay sasaklokohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng bala upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko ang aking bayan ng salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay mapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng aking kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ang mabuting salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalang Ama ng Anak ng